Okay, so let's do our guided collective reading. Hello, my dear. Hello, hello, hello. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman umaga napapanood to, binabati kita ng magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. Okay, so bago tayo mag-intro, sasabihin ko na sa'yo, my dear, kung anong na-receive ko na message galing sa aking mga spirit guide. Okay, actually kagabi ko pa na-receive 'to, no, bago ako matulog. Pero sabi ko, sige, papahinga muna ako kasi it's been a long, long day kahapon. Napakaraming nangyari. Kagaya ng dati, thankful, grateful sa lahat ng nangyari kahapon. Salamat po. Okay? So, ang na-receive ko na message is somebody is trying to remake yung movie na Snow White and the Seven Dwarfs. Meron siyang parang ino-offer sa'yo and then gusto niya kainin mo yon and then that is a poison. Parang ino-offer niya ng ino-offer sa'yo, "Kainin mo na 'to, sige na." Ang sagot mo naman, "Bakit ko kakainin 'yan, eh, meron naman akong apple sa loob ng bahay." 'Di ba? "Masarap 'to." Yung parang nililinlang ka niya na, "Masarap 'to, kainin mo 'to." Parang gano'n, yun ang nakukuha ko. Somebody's trying to deceive you, to consume, na meron kang kainin na hindi natin masyadong sure kung ano magiging side effect nun. Posibleng questionin mo ang sarili mo or mawala ka sa focus or something. But I'm sure na kung ano yung ino-offer niya sa'yo is something na dapat hindi mo kinakain. Something na dapat hindi mo kino-consume. Coming from a total stranger, okay, na hindi mo kilala. Kaso ang kagandahan lang dito kasi parang sinasagot mo siya ng papilosopo na, "Bakit ko kakainin 'yan, eh, meron naman akong mansanas dun sa kusina." Yung parang gano'n. Kaya kagabi habang nare-receive ko yung message natatawa ako. Kasi parang, "Sige na, kainin mo na 'to, libre lang, oh, bibigay ko sa'yo libre." Parang nililinlang ka niya na kainin mo 'to or something, and I can feel na parang siyang psychological, manipulation, something like that, na may kinalaman. It's more on, I can feel na 'pag kinain mo yung apple na yun or 'pag kinain mo yung bagay na yun, it's more on you will start to question yourself sa lahat ng ginagawa mo, and there's a tendency na baka i-sabotage mo, ikaw mismo i-sabotage mo lahat ng ginagawa mo. Kaya ako tawa ng tawa kagabi kasi habang nare-receive ko yung message na yun, nararamdaman ko rin sa sarili ko yung resistant na parang, "Bakit ko kakainin 'yan, eh, hindi naman kita kilala." Yung parang gano'n, okay. So anyway, my dear, ngayon na-receive ko na message galing sa ating mga spirit guide, clarify na natin siya at habang binabalasa ko yung ating mga cards, mag-intro muna ako. Hello, my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating guided collective reading. Bago po tayo magpatuloy sa ating reading, gusto ko lamang kunin itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana po yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay? Let me see. Kuha tayo dito ng 6 cards sa ating tarot card. Tingnan natin. Paki-clarify po yung message na nakuha ko kagabi. Paki-clarify po yung message na na-receive ko kagabi. We have here the 7 of Pentacles. Okay, ang 7 of Pentacles is energy of harvesting. Okay? Kung makikita mo si 7 of Pentacles, nakatingin siya dyan and then sinasabi niya, kailan ko kaya ma-harvest to? And alam mo, ang isa sa side na hindi masyadong napapansin kay 7 of Pentacles is you already did the work. Ibig sabihin, na tapos ka na magbungkal ng lupa, tapos ka ng magpunla, na itanim mo na, and then ayan na siya. Alam mo yung parang is either like namumulaklak na siya, very very soon mamumunga na siya. So ayan, I can feel yung energy ng saya mo dito, my dear, na parang okay, finally nakakita na ako ng mga bulaklak, yung gano'n sa tinanim ko, ang tagal kong hinintay 'to.
'di ba? Yung parang gano'n nakukuha ko dito sa card na 'to is it's the sign of excitement na nakukuha ko dito, my dear. The energy of excitement na ramdam ko talaga sa card na 'to, my dear. Kasi parang nakikita mo na, my dear, the fruit of your labor. Kahit na sabihin mong hindi pa talaga siya as in fruit, kahit sabihin mo na bulaklak pa lang siya, pero at least it is a sign na lahat ng hard work mo, excuse me, lahat ng hard work mo, lahat ng paghihirap mo ay magbubunga na very, very soon, okay? Seven of Pentacles yan, papaliwanag ko bawat tarot card, okay? Di ka naman yata nagmamadali, my dear, no? Sana hindi ka nagmamadali kasi balak ko ipaliwanag lahat ng tarot card na lalabas, isa-isa. Okay, let me see. Paki-clarify po yung message na nakuha ko kagabi. We have here the Knight of Pentacles. Ang Knight of Pentacles is energy of slowly but surely. To the point na dalawang Pentacles na ang lumabas sa ating table, definitely yung reading natin ngayon ay may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, for some of you, baka hindi pa talaga ninyo nararamdaman kasi kagaya nga sinabi ko, my dear, bulaklak pa lang yung lumalabas. Okay, bulaklak pa lang. Pero it is a positive result. Kasi meron mga tanim na hindi talaga namumulaklak at all. Wala talagang bulaklak as in. Pero itong tinanim mo, my dear, meron na siyang bulaklak. Ayan o, kitang-kita mo na yung mga pentacles o naglalabasan na. Okay? Kung i-connect ko ta doon sa unang message na nakuha ko, I think itong tao na 'to is kaya itong practitioner, let us call this person practitioner, kaya niya gustong pakain sa'yo yung apple o kung ano man yung gusto niya ipa-consume sa'yo, my dear, is because para mawalan ka ng patient or ng pag-asa na hintayin kung ano man 'tong parating sa'yo. Gusto niyang i-sabotage 'to, itong parating sa'yo. Yun lang ang nakukuha ko so far, ha. Let me see. Additional cards pa po tayo. The Ace of Cups. Okay, ang Ace of Cups is normally a spirit guide message or kamay galing sa ating buong may kapal. Okay? So, habang papunta ka doon sa process na yun, my dear, nagkakaroon din ng healing deep inside you. Yung mga traumatic experience, kung ano man yan, di ba? Nagkakaroon din ng healing. Nagkakaroon din ng restoring, parang renovation sa sarili mo, okay? Parang gano'n ang nakukuha ko dito. More on emotion siya, my dear, kasi cups eh. So, puso. More on cups, more on emotion to, my dear. So, ang nangyayari, my dear, is parang you are getting free, no? From syempre, ang dami mo sigurong pinagdaanan sa buhay, ang daming nangyari, and itong parating, my dear, na blessing will free you from lahat, from everything, okay? So, 'di ba pansin mo, kung babalik tayo dun sa kwento ng Snow White in the Seven Dwarf, yung witch, hindi lang 'to first attempt niya kay Snow White, 'di ba? Nung una nagpadala siya ng mga ngaso, 'di ba? Kaso hindi nagawa nung mga ngaso na kunin yung puso niya. Actually, ang inoffer niya na puso doon sa queen is puso ng baboy. Kaya nung sinabi doon sa mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest among us?" Sinabi pa rin si Snow White pa rin ang lumabas doon, 'di ba? Ibig sabihin, possible na hindi lang 'to yung first attempt. Kaya nararamdaman ko, my dear, na grabe yung pinagdaanan mo kasi possible na hindi lang 'to yung first attempt. But this time, kaysa kumuha siya ng tao na gagawa noon, siya mismo ang nag-disguise at nagpanggap na parang isang matandang babae na parang nangangailangan ng tulong or nangangailangan ng help, so on and so forth, and sinusubukan niya, my dear, na ipakain sa'yo or ipa-consume sa'yo yung isang bagay, hindi naman literal na as in like apple yung pinapakain, posibleng psychological warfare, posibleng sinusubukan niyang tustahin or lutuin yung utak mo, something like that, okay? But anyway, balik tayo dito sa cards natin. Sa energy ng Ace of Cups, this is a sign of blessing, my dear, na parating sa'yo.
nakita mo kung paano naghaharap, my dear, si Knight of Pentacles at saka si Ace of Cups, like hand in hand. So, ibig sabihin, merong ino-offer sa'yo, my dear, ang ating buong may kapal, ang ating creator, the creator of heaven and earth, and kung sino man tong practitioner na to, isinusubukan niyang isabotage yung kung ano yung ino-offer sa'yo. Kasi alam niya, by receiving this blessing, matatapos lahat. As in, mawawalan siya ng access sa'yo, mawawalan siya ng control. 'Di ba? Anong next scene sa Snow White? Pagkatapos noon, sa Snow White, ang nangyari kasi, kinonsume niya naman kasi yung apple. Kaya nakatulog siya, and then kinakailangan pa ng Prince Charming para, pero eventually, pagkatapos noon, the end na, wala na, 'di ba? So, ibig sabihin, malapit na sa finish line. Yung kwento is malapit na sa finish line, malapit na sa DN. Nandun na tayo sa moment na nagtatry na naman itong practitioner na ito ng second attempt. And this time, meron siyang gustong ipakonsume sa'yo. Okay? Wait lang, inom lang muna ako ng aking tsaa. Okay lang po ba? Okay? So, yun na nakukuha ko dyan. Kasi magaganda tong cards na nasa table natin eh. Okay, tingnan natin. Yung kalahati. Yung kalahati, kasi 6 to, tapos 6 na naman tayo dito sa kabilang card. Okay, let me see. Paki-clarify po yung na-receive ko na message. Kasi based dun sa hindi mo siya kinonsume. Okay, the Two of Cups. So, nangingilabot ako. Okay, ang Two of Cups is somehow like bagong mukha. Like, tingnan mo, parang nag-o-offer, parang kinukuha yung loob mo or something dito sa energy ng Two of Cups. Okay? Pero sa Two of Cups kasi, maraming catch. Di mo kilala yung tao na yan, bagong energy yan, or something. Kaya nga sabi ko, baka, kaya hindi mo tinanggap yung ino-offer niya is because hindi mo naman talaga siya kilala. Or marami nang pumasok sa buhay mo na ganun yung naging atake. Ibig sabihin same strategy. 'Di ba? Sa sobrang dami niya ng pinadala na tao sa buhay mo, 'di ba? Parang expected niya na baka this time by nagdi-disguise siya na parang matanda, na parang nakakaawa or parang biktima din siya ng kung ano man na biktima, baka papasukin mo siya sa buhay mo and then eventually ma-manipulate niya or makontrol. Pero no, hindi ganun yung nangyayari. Possible din na mag-disguise din siya. Tingnan mo, may hawak din na cups and may hawak din 'to na cups, na mag-disguise siya na parang sugo siya ng kalangitan. No, parang ano kasi ako ganito ganyan, ganyan, may kakayahanan din akong ganito ganyan, something. Pero parang pinapabricate niya na siya ay mabait, na siya ay good, na parang sinusubukan din niya i-reflect, na sasabihin din niya, "Ay ikaw din, marami din ginawa sa'yo. Ay tulungan ka rin. Ako din dati pinagtulungan din ako." Parang gano'n. Nagpapanggap siya, nagkukunwari siya, 'no? Ayan, pero nakukuha ko dito, my dear, na-expose siya. Like nabunyag yung kanyang pagpapanggap, hindi siya pumasok. Okay, like nakaramdam ka ng something. Okay, bago niya pa man sagawa yung kanyang plano, nakaramdam ka na ng something. Okay, last 2 cards na lang tayo, punta tayo sa Oracle. Paki-clarify po yung message na na-receive ko kagabi. We have here the energy of the Wheel of Fortune, okay? So, ang Wheel of Fortune is energy ng 4 corners. Para tong world card eh. Pag nakikita ko to, parang napaka-similar niya sa energy ng world card, okay? So, ito yung parang completion, almost to completion. Nasa kalagitnaan ka na kasi to ng major arcana eh. So we have 22 major arcana, actually 21 major arcana kung bibilangin lang natin ng simula number 1. Kaya siya naging 22 kasi si full card is number 0. The Wheel of Fortune is nasa gitna siya because this is the number 10 ng ating major arcana. So parang almost to the finish line na siya. And kung makikita mo, almost similar sila ni World Card. Kasi nandiyan yung 4 na peak sign. Si Aquarius, si Scorpio, si Taurus, at saka si
Leo, nandyan siya. Kaso ang problema, ito kasi yung cycle. Like, nandito ang Serpent, nandito si Anubis, nandito si Chariot. So, it is a cycle. So, dito, my dear, to the point na gano'n na nakukuha ko, I can feel na malapit ka na talaga, my dear, doon sa completion. Malapit ka na doon sa energy na yon. And I can feel, based dito sa energy na to, na merong gustong halukayin yung destiny mo o yung gustong mangyari sa'yo, yung talagang nakatakda sa'yo is parang gusto niyang i-scramble. Remember, meron tayong 2 of cups over here, tapos wheel of fortune over here. So, sa pagkasunod niya is I think ang gusto niya, imbis na umikot ang ruleta pa ganito, which is according doon sa destiny mo, gusto niyang ikutin yung ruleta pabalik. Gusto niya mag-backward ka. And gusto niyang isabotage. Remember, nandito sa card na to, yung apat na peak sign, which is napaka-importante sa buhay natin. So, gusto niyang isabotage yun. Gusto niyang tingnan kung meron ba siyang masasabotage sa energy ni Aquarius, which is may kinalaman sa energy ng air, or kay Scorpio, which is may kinalaman sa usapin ng emotion, or kay Taurus, which is may kinalaman sa usapin ng materials, or kay Leo, which is may kinalaman sa action. Tinitingnan niya kung saan siya pwedeng makapasok doon sa apat na corners na yon, which is eventually hindi naman siya nakapasok. Let me see. Last card na po tayo. Tapos punta na tayo sa oracle card. Kaya kagabi habang nare-receive ko siya, tawa ako ng tawa. Kasi parang akalain mo yun, nagawa mo pa mag-disguise bilang isang matanda or kung ano man. Diba? Pero nabunyag ka pa rin. Nahuli ka pa rin. Sa galing mo magdrama, nahuli ka pa rin. Diba? Let me see. Last card. Daming gustong lumabas ha. We have here the energy of the Queen of Cups. Okay. Ang Queen of Cups is kalmado. Okay, kalmado. Actually, si Queen of Cups siya ang pinaka-understanding sa lahat. Ibig sabihin siya yung typical na parang ginawa mo na ng hindi maganda, uunawain ka, iintindihin ka, mag-go with the flow siya, kahit alam niya meron ng something. Kasi isa siya sa master siya ng emotion eh. Queen siya eh, Queen of Emotion. The Queen of Hearts or the Queen of Cups. No? So, pinakibagayan mo tong tao na to. Pero isa lang ang hindi mo ginawa. Hindi mo kinain kung ano yung kinukonsume niya. Nakuha mo yung rotation? Okay? So, parang pinahopya mo to. Itong practitioner na to, pinahopya mo siya na, okay, hindi ako ni-reject, kinausap pa rin ako, or ganito, ganyan, ganito, ganun. Queen of Cups. 'Di ba? Kinausap pa rin ako, ganito, ganyan. Pero isa lang ang hindi nag-succeed. Hindi mo kinain kung ano yung pinapakain niya sa'yo. Wala kang pinaniwalaan sa kanya kasi ramdam mo na may mali sa kanya. There's something wrong sa kanya. Palapit pa lang sa sayo, alam mo na may mali sa kanya. Okay? Kaya hindi mo siya kinonsume. Ibig sabihin, mission failed. Mission failed. Okay. Tingnan natin ha. Let's go tayo, my dear. Ay, saan ba? Ito. Let me see, my dear. Let me see. Clarify na lang natin to ha. Sa oracle card na to, bahala ka nang mag-interpret. Although, magsasabi pa rin naman ako ng mga counting interpretation, pero bahala ka na. First card natin, my dear, is they mislead your journey, keeping you from your purpose. They mislead to, kulang ng Y. They mislead your journey, keeping you from your purpose. Okay. So, yung ino-offer sa'yo is connected sa energy ng mislead. Ibig sabihin, parang nililihis ka, di ba? Oh, mislead you. So, eto na, sinasabi na ng ating card, mini-mislead ka, my dear, doon sa iyong original purpose in life or kung ano man tong blessing na para sa'yo is gustong isabotage.
Okay, para hindi mo makuha, para hindi mo ma-receive at tingnan mo kung sino ang partner niya. The Seven of Pentacles, okay? Para hindi mo ma-receive itong Pentacles na to, okay? Kahit na parang nakikita mo na, okay, may bulaklak na, although wala pang bunga, pero parang gusto niyang ibulong sa'yo na, ay, wala, mamamatay din yan. Mahuhulog din ang mga bulaklak, hindi yan magtutuloy sa pamumunga. Parang dinedemonyo ka. Parang gano'n, dinidemonyo yung utak mo or something. Or magkakaroon ka nga ng pera, mali naman yung pamamaraan mo ng pagkuha ng pera. Parang, sino ka para sabihin sa akin mali yung pamamaraan ko ng pagkakuha ng pera? Who are you? Sino ka? Okay. 'Di ba? Let me see. Paki-clarify po. Okay, ano to? Somebody is really desperate to sabotage your blessing. Once again, somebody is really desperate to sabotage your blessing. O, di ba? When you, ano ba yung kanta ng Snow White? When you wish upon this door. Yun ba yun? Your dreams came true. Hindi gumana. Kawawa naman ang ating practitioner. May pa-disguise ka pa kasi na 'di ba? Ewan ko ba bakit gano'n 'no? They try to ay sabagay nasagot ko naman na kanina, eh. Alam kasi nila 'pag na-receive mo na 'to, wala na, game over na talaga. And sabi ko nga kagaya ng kwento na Snow White na actually kagabi habang nare-receive ko siya, hindi ko siya mai-connect sa Snow White. Ngayong umaga ko na siya nai-connect sa Snow White. Okay, and dun ako nagkaroon ng bigger picture, my dear. Okay. Gano'n ang gano'n ang naging process niya, my dear. Okay? So, hindi ko na nga gagamitin 'to. Eto na lang. Okay. So, tingnan natin. Next card tayo. Next card. Next card. Somebody is really desperate. Desperada daw. Somebody is really desperate, as in super, super desperada na isabotage ang iyong blessing. And to mislead you. To mislead your journey. Ilihis ka ng landas. Ibahin yung rota ng daan mo. Para sabi niya, kainin mo na to. Tapos pag kinain mo yun, ayun na. 'Di ba? Sabotage na, hindi mo kinain. Hindi mo kinonsume kung ano yung gusto niya ipa-consume sa'yo. 'Di ba? Let me see. Okay? What is this? Ay, dalawa. Okay. We have here, brain fog. 'Di ba? Ano nagpa-function? Utak. Brain fog. Gusto niya magkaroon ka ng brain fog. Gusto niya questionin mo yung mga ginagawa mo. Gusto niya mawalan ka ng self-confidence. Gusto niya mawala ka sa alignment. Gusto niya maniwala ka sa mga bagay na hindi naman talaga nag-i-exist o hindi naman talaga nangyayari. Kasi pag naniwala ka sa mga ganon, malilihis ka ng landas. Hindi mo ipagpapatuloy kung ano tong naumpisan mo, makakalimutan mo yung buong process ng pagtatanim na ginawa mo sa Seven of Pentacles. Yung paghahanda ng lupa, yung pagbubunot ng mga damo, yung pagpapataba, pagpe-fertilizer, pagpupunla, pagdidilig. Gusto niya last minute talikuran mo, my dear, yung inumpisahan mo. Gusto niya talikuran mo kung ano yung inumpisahan mo. Kahit kitang-kita na namumulaklak na yung mga tinanim mo at hindi magtatagal, mamumunga na yan. Magkakaroon ka na ng harvesting Seven of Pentacles. Kaya tina-target niya yung utak mo. This is energy of psychological warfare. Kung ano man yung gusto niyang ipakain sa'yo, hindi yun apple. It is more on the words. It's more on the belief system na ipinapasok niya sa utak mo. Na siya lang naman ang naniniwala or kasama niya siguro mga lot-lot and friends. Sila lang din talagang naniniwala. At gusto nila pati ikaw maniwala ka. Pero yung paniniwala is
the opposite side. Sa kanila kasi paniniwala nila, nasa kanila yung benefits or nasa kanya yung benefits. Dito, pag naniwala ka, sisirain ka nung belief system na yon. It is a psychological warfare ang nangyayari. Brain fog, sa utak ka titirahin. We have here, the consequence of their action. O, di ba? The consequence of their action. Tapos na ano pa dito, natapat pa sa energy ng Two of Cups. Ano sabi ko sa Two of Cups? Diyan dito yung disguise, di ba? Pagpapanggap. Ilang beses na nagpadala ng iba't ibang tao, my dear, para isabotage ka. And ngayon nila naiisip na yung pagpapadala nila ng napakaraming tao para isabotage ka ng isabotage is naging training ground mo. Kaya ngayon, sa kabisado mo na yung mga kilos at saka galaw ng mga tao na may ganitong pag-uugali or may ganitong energy, it really doesn't matter kung mag-disguise pa man sila na matanda or magmakaawa man sila, alam na alam mo yung totoong nangangailangan ng tulong, yung totoong nagsasabi or yung totoong ano, alam na alam mo. Okay, the consequence of their action, ngayon nare-realize niya. 'Di ba? Sa sobrang dami niyang ginawang mga challenges, obstacle, trial sa'yo, na master mo yung buong technique. Nagawa mong tanggihan ni. Kung kagaya ng iba, kakainin yun. Iko-consume nila yun, nagawa mong tanggihan, my dear. And ngayon, nakikita niya yung consequence na yung nagpalakas sa'yo. What make you stronger is siya din. Siya din mismo ang nagpalakas sa'yo or sila din ang nagpalakas sa'yo. Kaya ka ganyan ngayon is dahil din sa kagagawan nila or kagagawan niya. Siya din ang may kagagawan. 'Di ba sabi ko nga sa energy ng sa kwento ng Snow White at saka Seven Dwarf, hindi lang niya first time na attempt 'yon. Kasi umutos siya ng isang mangangaso para dukutin at kunin ang puso ni Snow White. Ano ba ang puso? Emotion. Ang tinutukoy doon is hindi talaga yung mismong puso. It's more on the emotion. Emotional manipulation. 'Di ba? Isipin mo, pagkumparahin mo yun na message, nung na-receive ko na message ngayon at saka yung message na lumalabas sa card natin ngayon. Nagmamatch sila. Nagko-combine silang dalawa. Makakagawa na tayo ng salad. And as of this moment, habang ginagawa ko to, nare-realize nitong practitioner na to na kaya ka nagkaganyan. Kaya mo na-develop yung inner strength mo na kumilatis ng tao na nagsasabi ng totoo sa hindi nagsasabi ng totoo dahil sa sobrang dami ng pinadala niyang practitioner sa buhay mo para sirain ka at ibagsak ka at gawin tong mislead sa journey mo at saka sabotage your blessing. Sa sobrang dami niyang pinadalang tao, sa sobrang dami, sabihin na natin, sige, hindi niya pinadala, sa sobrang dami mong na-encounter na tao, sabihin na lang natin, sige, tanggalin natin yung credit sa kanya. 'Di ba? Sa sobrang dami mo na-encounter na tao na gustong i-sabotage, i-mislead yung journey mo, yung purpose mo, na-develop mo yung kakayanan na from a distance, nararamdaman mo or nakikita mo na kung itong tao na to ay may magandang maidudulot sa'yo or may masamang maidudulot sa'yo. Eh ngayon, naiintindihan niya na kung bakit hindi mo kinain yung gusto niyang ipakain sa'yo. Kasi from the very first place, kahit na kinakausap mo siya or kahit na ini-entertain ka niya at akala niya napapaikot ka niya, hindi niya alam ikaw ang nagpapaikot sa kanya. Kasi bago pa man siya magsalita, bago pa man siya mag-aalok ng mga kung ano-ano sa'yo, kilala mo na siya kahit anong maskara ang isuot niya.
ay ngayon nila nakikita or ngayon niya nakikita ang consequence of their action. Ikaw yung klase ng tao na nagawa mong i-convert lahat ng pain, lahat ng sakit, lahat ng hirap into something positive. Yun yung tinanim mo dito sa energy ng Seven of Pentacles. And then ito yung haanihin mo, hindi to typical na as in like halaman or prutas. Ito yung mga ibinato nila sa'yo na negative na energy para ma-mislead ka sa purpose mo, para ma-block ang blessing mo, sinalo mo, hindi ka nag-complain. Nilagay mo sa lupa, diniligan mo, and ngayon, nagkakaroon na siya ng mga bulaklak. You finally understand, my dear, kung bakit ka dinaan sa lahat ng journey and obstacles and challenges na ito. Kasi noong pinagdadaanan mo to, my dear, hindi mo talaga alam. Nagtatanong ka, bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao ako? And ngayon mo na nakikita kung bakit ikaw. Kasi for you to master a certain ability, kakayanan, you need to undergo the physical training. Kailangan mong pagdaanan yung training para maging malakas ka, para ma-master mo itong kakayanan na ito. Nagets mo? Ngayon kung hindi mo nagets nila. Kung hindi mo naintindihan yung sinasabi ko, well, sila nagigets na nila ngayon. Na naging bahagi pa sila kung bakit ka naging malakas. Naging bahagi pa sila kung bakit mo na-develop tong kakayanan na palapit pa lang sa iyo yung tao, alam mo na kung anong totoong motive at intention niya. At isa pa sa kakayanan mo is kaya mong pakibagayan yung tao na yon. Kaya mong paniwalain yung tao na yon na ikaw ay under sa spell niya kahit hindi naman. And that what make you very very hard to read. Napakahirap mong intindihin. In short, napakahirap mong spellingin. Kung dati madali ka lang nila nababasa, ngayon hirap na silang basahin ka. Kasi hindi nila alam kung under ka ba talaga ng spell nila or hindi ka under ng spell nila. Gumagana pa ba yung ginagawa nila sa'yo or hindi na gumagana yung ginagawa nila sa'yo? Kasi meron kang kakayanan, may din na iparamdam sa kanila na oo, nagwo-work yung ginagawa mo pero hindi naman. Okay. Let me see. Next card. We have here, he or she never had a good intentions since the beginning. He or she never had a good intention since the beginning. Ano sabi ko? Hindi lang to yung first time na ginawa niya to. Although tinanggal natin kanina, yes, sige, hindi siya nagpadala ng mga practitioner na yon, wala siyang kinalaman dyan, okay? Pero sinasabi na ng card na simula pa lang nung umpisang nakilala mo siya, hanggang ngayon, wala na siyang magandang intention para sa'yo. Ang gusto niya, my dear, ay pakainin ka ng pakainin ng mga pangit na thoughts, na mga negative na belief, isabotage ang purpose mo, i-block lahat ng blessing mo. And this is not the first time na ginawa niya to. And definitely, ito na yung last time na gagawin niya to. Next card, my dear. Last card na tayo. Maraming salamat po ulit sa mga sumasama sa akin dito sa ating ginagawang guided collective. Pagpalain po kayo ng ating buong may kapal. Be mindful po sa mga ina-upload natin, my dear. Hindi po lahat makaka-resonate dito at hindi ko naman din po pinipilit ang mga reading ko sa inyo. Sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka po ng mga reading ko. Okay? Last card tayo.
Ibig sabihin, pumasok siya sa buhay mo, kinaibigan ka niya, kinilala ka niya, para sirain ka talaga. Yun talaga, yun ang pinaka-main purpose. Ever since, simula pa nung umpisa, yun na talaga ang pinaka-purpose niya. Ang lokohin ka, paniwalain ka, at sirain ka, wasakin ka. Pero ang hindi niya alam, lahat ng ginawa niya sa'yo ay inipon mo at tinahi mo, ginawa mong armor. Ginawa mong shield. Kinonvert mo lahat ng negative na ginagawa niya into something positive. And ngayon, yung positive na energy na yun is protecting you from them. Ay, ang dami naman. Ano to? They are really scared of you. They are really scared of you. Okay, ayun na, nahulog na. Okay na, sashuffle ko sana eh. Takot na takot sila sa'yo ngayon, my dear. Kasi hindi na nila alam kung paano kanila i-manipulate eh. Naubusan na sila ng option. Nanginginig sila sa takot sa'yo, my dear, ngayon. O nanginginig siya sa takot, okay? Somebody is admiring you from a distance. May nag-a-admire na sa'yo, my dear. Nagtataka sila kung paano mo nagawa to. Somebody is admiring you from a distance. Sabi siguro, ang galing nun ah. Kalain mo. Kung ibang tao yun na nilagay natin dyan, wala na siya ngayon. Wala na, burado na siya sa mapa. Pero siya nagawa niyang i-convert lahat yun. Nagawa mong i-convert lahat ng negative energy. At ang pinakamalala pa dito, napabulaklak mo yung energy na yun. Galing, no? Ang galing. I'm so proud of you, my dear. Hindi kayang gawin ng iba yun. Alam mo yung parang ni-recycle mo siya, binato ka ng basura, tinapunan ka ng basura sa bakuran mo. Imbis na magalit ka, hindi ka nagalit, ang ginawa mo, ni-recycle mo yung basura na yun. Pinaganda mo. Tapos ibinenta mo, nagkapera ka pa. Galing! Congratulations, my dear. I'm so proud and I'm so happy. I'm so happy for you. Kagabi pa ako tawa ng tawa. Kagabi pa ako tuwang-tuwa sa na-receive ko na energy. And congratulations, my dear. Sana gamitin mo yung kakayanan mo sa mabuti. Sana gamitin mo yung kakayanan mo para protektahan ang sarili mo at protektahan din ng iba. 'Di ba? Ipasa mo yan sa susunod na henerasyon, sa pamilya mo, para magamit din nila laban sa mga taong ganito. I'm so proud of you, my dear. I'm so proud of you. From the bottom of my heart, sobrang saya ko. And I wish you all the best, all the success in life. Nabaliktad na ang mundo, my dear. Ang dating takot, siya na ang kinakatakutan. Okay, my dear. Yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care always. God bless po. To God be all the glory. Bye-bye. Thank you.